Pero syempre, hindi naman mangyayari ang ano natin kung syempre, kailangan din natin matuto doon sa topic na pag-uusapan natin. And for our team, yun yung ano natin is remember your creator. So, ngayon, ang ating pag-uusapan is about sa unfolding the future. So, ang ating ang mag-share ngayong hapon ito ay isa rin sa mga primary ng ating church. And isa sa mga ate dito sa ating simbahan. Head siya ng ushering ministry. So, hindi na patatagalin pa. So, tinatawagan ko na si Ate Rose. I'm free. Say the same on me. Hello, good afternoon. Dami niya naman, sila tao. So yan. Kano daw dalahin? So yan, siguro to start yung another discussion question. Have you ever had moments in your life when you started overthinking about your future? Yes. Yes. Yes! All the time. So what if I fail, di ba? Tanong natin siya, what if I fail? What if I don't make it? Paano kung mabigo ko yung parents ko? May mga ganun bang questions? Yeah. Grabe And then, what if I'm not Oh, good enough? what if diba? ma-fail Or mabigo even ko yung if parents minsan ko? tinatanong natin yung existence natin as a person. May sense ba na buhay ka na sa mundong to? Hindi. Tama ba? Lalim, no? Sorry. Ang saya-saya ni Louie eh. Pero yes. Ayos ka. Pero yes. Ayun, huwag niyong isipin, you're not alone. Kasi everyone, kahit sinong tao, dadaan at dadaan sa proseso ngayon. But today, I want to remind you, this truth, sabi dyan, God has a great plan for you. Tama? Plans that is bigger than your fears. Anxiety, sino nag-anxiety dito? Panic and what ifs. So, don't worry kasi God is in control. So, whatever man yung mga questions natin kanina, huwag tayo mag-alala kasi God is in control. So, as mentioned kanina, yung theme natin for today is remember your creator. Next please. Sabi nila, remember your creator as he unfolds your future. So, dalawa yung verses natin. It will come from Ecclesiastes 12:1 and Jeremiah 29:11 to 13. So, ngayon, from these verses, we'll go over some truths that will silence our panic. Okay? So, first is, yan, give God your best years. Gusto niyo ba yan? The best way to prepare for your future is to prioritize God in your present. Okay? So ngayon, pag sinabi natin best years, kailan kaya yun? You. Sexy. You. Habang bata tayo, di ba? Yes. Bagets tayo. So yan. So ngayon, ang tanong, ready ba kayo to give your best years to God? Yes. Ready? Ready! Wow, ready sila. So yun, next po tayo. So sabi dito sa Ecclesiastes 12:1, sabi niya, remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come. And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Ang sabi ng Tagalog niya, tingnan nyo, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at mga taon na puno ng kaguluhan. Excited ba kayo sa kaguluhan? Hindi po. Diba? Panahon hindi mo madama ang tamis ng buhay. So sabi dito, itong verse na ito was written by yan. So written siya by King Solomon. So si King Solomon is one of the wisest, wealthiest, and powerful king in Israel. So sinabi dun sa supporting verses natin dito na si Hari Solomon ang pinakamarunong, pinakamayaman na hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa ibang panig ng mundo upang marinig ang karunungan. So kayo ba may mga tao kayong gano'n na dadayuhin nyo for wisdom? Diba? So ganyan si King Solomon na parang ibig sabihin siya yung pinakamatalino
pinakamayaman. So, ibig sabihin dyan, someone who has experienced almost everything in life could offer. Kasi yun yung hinahanap natin, di ba? Hinahanap natin yung fame, hinahanap natin yung money, yun yung mga sinisik na mga tao, and even wisdom. Pero si King Solomon, yun yung kanyang, meron na siya nun. So next please. Pero, even if na-experience ni King Solomon lahat ng to, sabi niya doon, life under the sun. Under the sun meaning life without God is ultimately meaningless and empty. Sabi niya yung sa Ecclesiastes 1:2. So pagka ganun ba, kayo ba tingin niyo pag nasa inyo na lahat? Bakit niya kaya nasabi na meaningless yung buhay? Kasi ibig sabihin, lahat ng ini-aim ng mga tao, yung more earthly things na pinuha natin dito, wala siyang kwenta. Kasi what's important is our relationship with the Lord, diba? So yan. So ngayon, but kanina sabi natin ready tayo to serve the Lord. Pero marami rin mga individual or mga kabataan na talagang hindi pa talaga ready. Hindi naman sa hindi nila gusto mag-serve kay Lord. Pero, it's just that gusto nilang sabihin na, Lord, magsiserve ako sa'yo kapag okay na yung family ko, kapag nakatapos na ako, kapag medyo stable na ako kasi mas magagamit mo ako sa ministry. Yun yung sinasabi ng karamihan. And then, minsan inaano pa natin si Lord na, Lord, ibigay mo sa akin lang din yung dream ko, ibigay mo sa akin yung university na gusto ko. Di ba? Parang nagiging parang gusto natin may kapalit ang lahat bago tayo mag-serve kay Lord. So, yun. May mga ganun ba? Nakaka-relate. Kasi ako before, nung bata ako, well, bata pa yun ako ngayon. Nung parang sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko makapagtapos lang ako. Tapos magsiserve ako sa'yo. Parang ganun yung mga exchange deal ko. Or kaya, for example, training counter. Di ba may mga series of posing counters, SOL 1 and 20. Pero sabi ko, hanggang ano lang ako, hanggang posing counter lang ako. Or mga SOL 1 lang ako kasi gusto ko mag-focus sa work. So, yan. Pero si Lord, yan. Si Lord, hindi niya naman kailangan maging mayaman ka. Diba? Hindi niya kailangan ng cum laude. Kailangan ba niya ng matatalino? Tingin niyo? Hindi. Hindi niya kailangan ng mga managers. Hindi niya kailangan ng mga taong magagaling sa larangan, diba? Sa mga kilala na sa work. Pero ang gusto niya is ikaw. Ikaw lang yung gusto niya. Kung ano yung ibibigay mo sa kanya, okay na siya doon. Kasi ayaw ni Lord na i-define ka ng mundo. Ayaw ni Lord na, si Thea, mahalaga lang daw kasi, famous ka sa school. Mahalaga lang daw kasi. Mahalaga lang daw kasi, pwede itong si Krisha, di ba? Fresh ang bayan pala. Di ba natin? Ayaw ni Lord na ma-define tayo ng mundo. Ayaw niya na yung mga sinasabi ng mga tao na kapaligid sa atin is yun yung mag-identify sa atin. Okay? Kaya sabi niya dyan, bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. So pag sinabi niya kasing bago dumating ang araw at taon bago mapuno ng kaguluhan, ibig sabihin, lahat tayo dadaan doon. Walang exempted. Kahit na kay Lord ka or wala, dadaan at dadaan ka sa problema. Pero what's the difference? Ang pinagkaiba lang is kasama mo si Lord. Diba? Kapag kasama mo si Lord, mas matibay ka. Kasi hindi ka madaling masisway ng mga nangyayari sa mundo. So yan. So in the Bible, maraming mga kabataan yung ginamit ni Lord, or bata pa sila nung na-receive nila yung calling nila. Andiyan si Joseph, 17 years old siya noon. Nung napanaginipan niya na yuyuko sa kanya yung parents at saka yung mga kapatid niya. Si Samuel, bata din siya. Si David, Daniel, si King Josiah, Timothy. Pero yung pag-uusapan natin right now is si Jeremiah. So, yan. So, yun ba si Jeremiah? Wala si Jeremy dito eh. Sorry. Jeremiah kanina. Jeremy lang. Jeremy. So, yan. So, he was 17 to 20 years old. Sino yung 17 or 20 years old dito?
Ano ba? So, ilan taon ka? Ilan taon ka na? Sige, ako. 16. Oo, hindi ka pa tinatawag. Sabi dyan, si Jeremiah is son of a priest named Hilkiah, came from a small town of Anatot. Di ba pakapakinggan ito? Located a few kilometers, sabi dyan. So ito, sinasabi na si Jeremiah, nandun na siya sa simbahan. So isipin natin si Berber, or sino ba yung mga anak ng ano? Yung mga lumaki sa simbahan, kabisado na nila yung mga nangyayari dito. Pero instead of tawagin siya dun sa area na yon, sa simbahan, is parang tinawag siya ni Lord for another purpose. He was around 17 to 20 years old, so most likely college to, no? And then known as a weeping prophet, or prophet of tears. Bakit siya tinawag na ganun? Kasi si Jeremiah, nung tinawag siya ni Lord, na, Lord, Jeremiah, punta ka sa akin. Parang ang nangyari is lahat ng kaibigan niya, since ang i-declare niya dun sa, i-declare niya is both negative and positive, so lahat marami nag-check sa kanya. So, marami siyang luha na nailabas. And then he spent more than 40 years. Even if hindi maganda yung pag-accept ng mga tao. Please. Now, let's see lang kung ano nangyari kay Jeremiah. So, for this one, ano lang tayo. First, siguro ask ko na lang yung bawat isa to read. Yes, first. Sabi dyan, God chose Jeremiah before he was born. Bigay, ikaw na, ikaw umpisa. Basahin mo yung verse 5. Dahil nawakan mo yan. Verse 21. So before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Thank you, Reggie. So yung una, sabi dyan, nire-reveal dito that Jeremiah's calling was not an accident. Diba? Hindi siya accident. Kasi sabi doon ni Lord, before I formed you. So lahat na nangyayari sa inyo, yung nandito kayo, it's not an accident. It's part of God's plan sa buhay niyo. And tulad ni Jeremiah, you are chosen by the Lord. Naniniwala ka ba doon, Reggie? Amen, diba? So nasa kanya, kung alam niya yung plano niya for you. Pero, ang sagot ni Jeremiah is that Jeremiah felt unqualified. Ikaw nga, sige, anong sabi niya sa verse 6? Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Tama, maraming ganun sa atin. Ako even now eh. Nung sinabihan ako to share today, medyo ano rin ako. Kasi I'm not really fan of speaking sa church. Pag sa church, pero sa iba, di ba, very unusual. Pero sabi dyan, tayong lahat, ang dami natin excuses kapag tinawag tayo ni Lord. Tama, sabihin natin, ay Lord, ayoko kasi ang dami. Bata pa ako, hindi pa ako confident. Unqualified ako. Ikaw, anong limitations mo? Diba? Maraming limitations ang bawat isa. And then, pero, even if sinabi niya na I am qualified, sabi ni Jeremiah, I am qualified. So, yung next is, si God, na-reassure siya. Sabi dyan sa verse 7, But the Lord said to me, do not say, I'm too young. You must go to everyone I send you and say whatever I command you. Do not be afraid. ano pala? 7 na lang tayo, 7. Sabi niya dyan, do not say I am young. Hindi naman sinabi ni Lord na dapat na hindi naman sinabi ni Lord na magiging madali, diba? Sabi niya doon, you must go to everyone and whatever I say to command you. Hindi niya sinabi na magiging madali. Pero ang ano ni Lord is, i-show na yung presence niya nandyan. Parang inaano niya si Jeremiah na, pumunta ka, that's my command. Pag sinabi ba sa'yo yung Mika, punta ka dun sa school mo, share the gospel. Go! Okay, go na. Berlin. Aray! Do not be afraid of them, for I am with you.
to be fast. So, ay maging easy. So sabi niya, do not be afraid of them, for I am with you, I will rescue you. So sinasabi ni Lord, at the start pa lang, na, huy, hindi magiging madali yung ministry mo. May mga challenges. Excited ba kayo sa challenges? Diba? And then next is, He empowered him. So sabi dyan sa verse 9, Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. ganda no? Sarap. Sarap, Mika, nung ano, promise sa'yo ni Lord. Sabi niya dyan, Jeremiah, yung mission niya is to, sabi dyan, i-equip kita kahit saan ka pumunta. Si Mika is alam ko, introvert ka din, no? Pero she was equipped by the Lord to really give, to sing, di ba, sa PAO, and then to give her, kinakabahan na si Berber. And then God gave him his mission, sabi dyan sa verse 10 kay Berber. Yung verse 10. See, today I appoint you over nations and kingdoms, to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Yan yung mission mo, Berber. Yan yung sinasabi ni Lord, di ba? Go, Ber. To appoint you over nations and kingdoms, to uproot and tear down. Hindi madali yung mission ni Jeremiah, oh. Kasi hindi siya nasasabi na madali lang yun. Hindi puro promises yung sinasabi ni Jeremiah. It's uproot and tear down. Kasi yung place na yun during that time is very makasalanan. And si Lord, parang paulit-ulit na sinasabi ni Jeremiah na, magbago na kayo hanggat may oras pa. Kasi kung hindi, ipapasakot tayo, which is yung talaga yung nangyari. Okay? So for many believers, si Jeremiah is calling us a reminder na even if we are unprepared, walang prepared. Kapag tinawag tayo ni Lord, walang prepared. Feeling natin yung mga nakikita natin feel confident sa harap. Akala natin, madali lang sa kanila yung mag-speak dyan. Pero kapag tinawag ka ni Lord, babasagin ka. Alam niyo ba yun? Babasagin ka kasi ayaw ni Lord na ikaw yung manguna. Ayaw ni Lord na ikaw yung humarap dito. Gusto niya, siya ang manguna, hindi ikaw. Okay? So yan siya. So remember that the best way, sabi dyan, diba, give God your best years, is because the best way to prepare our future, baka pa kayo, is to prioritize our God. So yung second natin is, second truth is open your heart to His purpose. Diba, tinawag na tayo? Kasi God's purpose continues even when we don't understand His process. Na-experience ba yun? Na Lord, ba't ko pinagdadaanan to? Nagsisimba naman ako lagi. Nasa ministry naman ako. Bakit kaya? Ang hirap, di ba? Pero sabi niya dyan, sa Jeremiah 29:11, kahit siguro nakapikit tayo, kabisado natin yung Jeremiah 29:11. Eh. Gusto mo pumikit? Sabi niya ako na, si Risha. Sige, Risha. So ito, para may tayo. Oo, just participation tayo. Sige. Ano yung sa 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, that will prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Diba? Sinong pag bagong Kristyano ka or tayo, yan yung number 1 verse na gusto natin. Pero alam niyo ba, na hindi siya binigay ni Lord to give a promise. Ay, hindi siya binigay ni Lord sa panahon na madali. Kasi, yan. So, kanina nga sinulat siya ni Prophet Jeremiah, and then yung next natin, yung context, is it was written on a very difficult season. Kasi yung mga sinasabihan niya nito is nakakulong. Nasa exile sila ng Babylon. Diba? Tagal-Juda sila pero napunta sila sa Babylon. Captured. Isipin mo, Risha, kunwari, nakulong ka. Kunwari lang ha. Kunwari lang, nakulong ka. Tapos sabihin sa'yo ni Lord, kasama mo yung mga pinapahirapan ka sa nanood ka ba ng
teach you a lesson. Pinapahirapan ka ng mga juvenile ka, for example, nandun ka, kasama mo yung mga bad guys, di ba? Ang question, tapos sinabihan ka ng teacher, for I know the plans I have for you, maniniwala ka ba? Di ba? Di ba challenge siya? Nakapag nandun ka sa area na challenge ka, discouraged ka, confused, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pag pinakakuhan ka, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Ang sarap niya, pero paano? Paano kaya mangyayari yun? Kung kunwari yung family mo is wala kang pag-tuition, hindi mo alam kung paano ka mag-aaral, gusto mo mag-aaral pero walang pera, diba? Gusto mo mag-aaral pero hindi ka makatalinuhan, paano ako ng scholarship? I mean, pero si Lord sinabi niya sa'yo, akong bahala sa'yo. Ang sarap, no? Pero nakakaduda. Diba? Pero yung purpose ni Lord dyan kasi is purpose niya is to remind na meron pa siyang plano sa'yo. Plano and nagbibigay siya ng hope. Pero ang gusto niya, mag-seek ka sa Kanya in the hardest season. Alam niyo ba yun? Nung ako, itong for I know the plans, for I know the plans I have for you, very siya. Kasi kapag, kahit ito na yung nabisaduhin yung promise ni Lord sa inyo, kapag dumaan kayo ng maraming challenges, ito lang yung lagi niyong salita sa sarili niyo. Magkakaroon kayo ng strength. It's, panghawakan niyo itong verse na to. Kasi for sure, mababago na ito yung buhay niyo. Diba? Amen? Ayun ka kinakabahan. So yan. So ngayon, even if hindi maintindihan ni Jeremiah kasi yung mga nangyayari, still, in-embrace niya yung God's purpose. Kaya yung part na to is open your hearts to His purpose. Kasi for sure, hindi malinaw sa atin kung ano bang purpose mo. Ikaw ba? Ikaw ba, Mika? Alam mo na yung purpose mo? Not yet, right? Not fully clear, di ba? Alam naman natin that our purpose is to really serve the Lord and to share the gospel. Pero as a person, ano yung purpose mo? We need to open our hearts. Kasi sabi dyan, Jeremiah was ito yung kanina, balik ka girl. So yan, ito yung go. So ito yung kanina yung before I formed you in the womb, I knew before you were set apart, I appointed you as a prophet of the nation, to the nations. Before kay panganak, kilala ka na ni Lord. Even if accident yung feeling na parents mo aksidente ka, hindi. Kilala ka ni Lord, di ba? Feeling nyo minsan, bakit ba ako lumabas sa mundong to? Sana nakapagtrabaho pa yung parents ko, mas nakapagtapos pa sila ng pag-aaral. Pero it's not an accident. Kasi si Lord, He knew you bago ka pa ilabas dito. Yes, next. Jeremiah accepted God's assignment. Sabi niya dito, get yourself ready, stand up, and say to them, whatever I command you, do not be terrified. Kung ikaw ba sasabihan ka na, Teya, punta ka dito. Punta ka doon, di ba police ka? Nag-aaral ka ng police. Teya, sabihan mo naman yung mga classmate mo sa mag-share ka naman ng gospel. Anong sagot mo? Sabi nila, do not be terrified, Diba? I mean, lahat tayo, sinusuntok tayo ni Lord araw-araw. Kasi sabi nga natin, whoever yung nasa quest, kung saan man tayo naroon, the Lord is telling us to share the gospel. Pero bakit nga ba tayo natatakot? Tandaan natin, do not be terrified by them. I-accept natin yung assignment ni Lord. Kasi yung kahit ako yung place na nandun tayo, it's our assignment. Kahit nasan pa tayo. Sa Bagong Bayo High School, sa mga college nyo. Mga ganyan. UE, sa government, di ba? Kahit saan tayo. It's our territory. Si Lord yung nagbibigay nun.
and there will fights against you. Pero huwag kayong umasa na madali. Okay? Kasi kahit saan kayo pumunta, it's not easy. It's not an easy battle. Next. Yan ang haba, oh. Jeremiah's complaint. At kaya, ang haba, oh, sabi niya dyan. Ano sabi niya? I am ridiculed all day. Everyone mocks me. So the word of the Lord has brought me insult and reproach all day. Terror on every side. Denounce him. Denounce him. Yun daw yung sinasabi sa kanya. Diba? Are waiting for me to sleep, saying perhaps he will be deceived. Pero si Lord sabi niya doon, sabi doon ni Jeremiah, Lord, I will not mention your word or speak anymore in your name. Pero sabi dyan, His word in my heart is like a fire. Ano fire ba yung word ni Lord sa inyo? Baka naman pag nasa labas tayo, wala nang fire. Sakit mo? Binabasa ko, sakit eh. So I'm weary of holding it. Indeed, I cannot. Sabi ni Jeremiah, hindi na daw kaya, hindi ipagsabi kung gaano kabuti si Lord. Kasi puspos siya eh. Sana tayo din. Diba? Sana tayo din. Jeremiah chose God's purpose over the approval of many. Tayo ba, anong sinisip natin? Yung approval ba ng mga kakasi natin? Yung approval ba sa social media? And then next, Jeremiah proclaimed God's purpose to Israel in exile. So ito yung pinaka-main kung bakit tinawag sa Jeremiah is because the Lord wanted to really open or share yung promise niya, yung for end of the plans. So dito Jeremiah trusted in God's purpose even at the time of waiting. Nag-aantay ba kayo kay Lord sa mga pangako niya? Sarap mo. Kahit ako nag-aantay eh. Sige. So yeah, in the life of Jeremiah, we can see that that we may not always understand God's process, but we can trust His purpose. Okay, yes, po. Yeah, you may not understand God's process, but you can trust His purpose. When Jeremiah was ridiculed, nung nare-reject siya ng mga tao, anyone, kahit ikaw pwede ka mag-give up eh. Ba't di tayo mag-give up na lang? Kasi, mahal natin ng Diyos, diba? Maniniwala tayo sa Kanya. That's the reason why we keep on walking with Him. So, yan. So, next, now, if God has a purpose in our lives, paano tayo maglalakad sa mundong ito? Sabi dyan, draw near and seek Him wholeheartedly. Kasi God's purpose is experienced through personal pursuit of Him. Yun na i-experience ni Mika is hindi na i-experience ni Ezekiel. Magkaiba kayo, kahit na magkapatid kayo. Hindi ibig sabihin na magka-cell group si Irish at si Thea, is-isa na yung paniniwala nila. Kasi si Lord, iba-iba ng way makipag-usap sa atin. Tama, Chris? Tama, Chris? So, yun siya. So, ngayon, how did Jeremiah drew near to God? So, first, sabi niya dyan, he kept talking to God through his struggles. Makipag-usap ba kayo kay Lord? Diba? Or inaantay niyo lang yung cell group niyo, doon na kayo makipag-usap kay Lord. Sana hindi. Diba? Kasi we wanted na si Lord, sumbungan kasi natin siya eh. Sabi dito sa Jeremiah 12:1, wala siyang verses. Ano siya? You're always righteous, Lord, when I bring a case before you. So pag sinabi yung case before you, whatever yung nangyayari sa inyo sa araw-araw, pwede kayo magsumbong kay Lord. Huwag kayong mahiya, kasi Lord yun siya eh. Father niyo siya. Pwede niyo siyang kausapin anytime, wala makakarinig. Pag feeling niyo nasasaktan kayo, kausapin niyo siya, iiyak niyo lahat. Ako personally, may mga ganyan akong situation sa buhay na, Lord, ang unfair. Unfair ang mundo. Hindi magiging fair ang mundo. And kailangan lang natin lalo magsumpa. Ano yung bata?
Kasi kapag pinutol niyo yung pagiging bata niyo na magsumbong, nakakalungkot kasi yun yung purpose ni Lord, kaya natin yung Father. Jeremiah did not run from God when he was confused. He ran to God. Hindi niya tinakbuhan si Lord. Tumakbo siya papunta kay Lord. He brought his questions, frustration, disappointments before God. Kasi seeking God does not mean you have no questions. Hindi ibig sabihin na kay Lord ka, wala ka ng tanong. Lahat tayo may tanong. Ikaw, ano yung ulit? Sorry. Siya. Ay, Zaira? Zairo. Hello, Zairo. I know you have a lot of questions. So, pwede kang magtanong kay Reggie. Si Reggie pa nag-invite sa'yo. So, yun. Tayo, anytime, pwede tayo magtanong kay Lord. Next is, Jeremiah continued seeking God despite rejection. Sabi niya dun sa 20 verse 7 to 9, hindi ko lang sinulat, pero sabi niya dyan, "You deceived me, Lord. I was deceived." Sabi ni Jeremiah yun kay Lord, anong tagal mong deceive? Niloko? Tama ba? Niloko mo ka, Lord. Naloko ko. Bakit na ba yung sabihin kay Lord? Sa pananaw natin, hindi. Pero, sinasabi dito, na dapat open tayo kay Lord. Kung may tanong tayo sa Kanya, kung may mga katanungan tayo sa mga nangyayari sa Kanya, ako lagi ako hindi ko alam, ako lagi ako nagtatanong kay Lord, Lord, bakit nangyayari to? I don't know, I think it's really personal. Kaya ako personal pursuit with the Lord eh. Kasi pag hindi ka nagtanong kay Lord, paano mo malalaman? Itatanong mo sa iba, di ba magkaiba nga kayo ng pinagdadaanan? Magkaiba kayo ng pinagdaanan kahit araw-araw kayo magkasama. You need to be open to the Lord. Okay? Di ba pag you deceived me, Lord, I was deceived, you overpowered me and prevailed. I'm ridiculed all day. You know, everyone mocks me. Whenever I speak, I cry out, proclaiming violence and destruction. So the word of the Lord has brought me insult and reproach all day. Hirap. Hirap siya. Jeremiah was mocked. At one point, he wanted to quit. Pero sabi niya, Lord, your word is in my heart is like a fire. Sana maging fire na sa puso natin yung word ni Lord. And then Jeremiah interceded for God's people. Throughout the book, Jeremiah repeatedly prayed for Judah. Even when rejected, he still cared for them. Madali bang mahalin ang mga taong nakasakit sa'yo? Hindi. Marami. Hindi, di ba? Oo. Bakit ko sila yung mag-pray? Pero sabi ni Lord eh, sabi si Jeremiah naman, he interceded for God, for God's people. Pinag-pray niya sila. So kahit sino yung nakasakit sa atin, I know it's a challenge sa atin lahat. Pero let's pray for one another. Let's pray for those people na nakasakit sa atin. Kasi they might not have God in their life. Tama? But Jeremiah practiced what he preached. Ito mga to, pinractice naman ni Jeremiah yung sinulat niya sa Jeremiah 29:12 to 13. Sabi niya doon, "Then you will call on me and come and pray to me. I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sinip niyo na ba si Lord with all your heart? Sa mga nag-encounter, nasip niyo na ba si Lord? Tumatawag ba kayo kay Lord? Nagpipray ba kayo sa Kanya? Kasi sabi ni Lord, I will listen to you. I will listen to you. Berber. I will listen to you. Ezekiel. Diba? Ang sarap lang kasi si Lord, kahit Diyos siya, inopen niya yung connection niya with us. Sa ating lahat. Diba, Irish? Inopen niya. And Jeremiah survived decades of hardship. 5 kings yung pinagdaanan ni Jeremiah. So kung 5 kings yun, iba-ibang leadership. Isipin natin si Marcos, hanggang Marcos, ayun ba sila? Hindi ko alam. Basta 5, iba-ibang leaders yun, di ba?
So, iba-iba ng mga nangyari. So, yun yung mga pinagdaanan ni Jeremiah, but still, he keep on trusting the purpose of God. So, yeah. Lapit na tayo, guys. Ano na to? Testimony na lang. Testimony na lang to. So, yeah. Just to share. Ano na siya. Bata pa lang ako, I know that there's a void in my heart. Pero comes from the other religious, religion. Kasi yung lola ko is kind of yung panata. Kasi yung sa probinsya kasi diba usually magkakalapit ng simbahan, dito lang yung bahay niyo. So ganun naman ako. Kasi eventually, nagpunta kami sa Manila. There's a lot of chaos and whatsoever. Tapos nung college ako, nung nasa probinsya ako, matalino ako. Top man ako dun lagi. Pero pagdating ko dito, hindi na. As yung dialect during that time, it's Bisaya kasi kami. So, Antigas, diba? Siya, parang naging part siya sa akin na, ang hirap. Kasi nare-ridicule ka namamak ka. Nagiging biruan. I'm not sure kung bakit naging masama maging Bisaya, diba? Pero yun yung naging issue before. Tapos parang tame yung confidence mo. Tapos parang, dami ka pinadaanan. Tapos nung college na, sino yung mag-entrance exam? Si Jazz. So nung college ako, di ba parang tayo do or die? Kasi we wanted to go to universities na hopefully hindi masyadong mahal yung tuition for our parents. Ako, sabi ko sa isang teacher before, para sabi sa teacher, pag kina-exam pa yung mga estudyante sa UP, hindi naman sila gagraduate. Yung isa kong teacher yun nasa math. Tapos parang ako, hindi rin naman ako nag-exam doon talaga. Tapos parang, sabi ko, Lord, sana ibigay niyo sa akin university na hindi ako magpapahirap sa parents ko. Kasi yung tatay ko during that time is guard. Tapos yung mother ko is factory worker. So I really don't want to be a burden. Panganay din ako doon. Tapos apat kayo magkakapatid, high school sila. So ang gusto ko lang, Lord, gusto ko ng PUP, para alam mo naman ako sa PUP. PUP graduate, eventually nakapasa ako ng PUP. Tapos sabi ko, Lord, hindi pa ako kasya nito Sabi ko, Lord, ipasa mo naman ako sa accountancy course. Accountancy kasi is pillar siya sa PUP. Umasa naman ako, nakapasa ko PUP, pero bumagsak ako. Pero, nung napano sa PUP, accountancy major, doon ko nakilala si Lord. Well, someone introduced. Yung president namin during that time, nag-introduce siya about Jesus Christ, and yan. Tapos naging part ako ng CCC. Tapos eventually, kasi kapag nasa accountancy ka sa PUP, medyo mataas yung stress. Kasi kailangan mo maintain ng DOS policy. Meron pa yung mga DOS policy. Siyempre hindi na ako pumasa. Number failure, di ba? Hindi ako pumasa. Tapos lumipat ako ng marketing. Pero si marketing akala ko isang failure. Kasi parang, marketing chill lang ng konti. Sorry pero yun yung before. Pero the Lord really works on me. Napasok ako dito. Saan ako napasok? Yan, sa dulo. So basically, nag-encounter ako noong September 2010. Pinanganak ko yung 2010. Kasi naman kami nasawa ko kanina. Sabi ko, 2010, my gosh, sino yung 15 years old? So 16 years na ako Christian. Diba? Bata ko pa dyan. Payat ako dyan. Pero yan, na-encounter namin yan. So sa dulo ako before, and then nag-a-usher din kami, and whatsoever. And then sa PUP, nag-room to room kami nung time na yun. Tapos pag may mag-encounter, nun, nagbebenta kami ng kung ano from Pure Gold. Hindi madali yung college. Sinong nasa college? Madali ba? Madali. Yeah. Diba? Hindi madali ang college. Ang hirap. Alam mo ba yung tuition namin during that time, 1,000 plus lang, pero hina-half payment pa namin yun. Ganun yung challenge ko. Kasi ayoko maging burden sa parents ko. So hanggat maaari, kaya akong gumawa ng paraan sa school. I see to it na tumutulong ako sa kanila. Dami. Kaya ayoko, syempre, di ba accountancy test marketing? So ang hirap na mag-extend ka ng klase nun, di ba? Magiging 5 years ka. Pero praise God, 4 years na nakagraduate ako during that time. So nakagraduate na ako.
Nakagraduate ako eventually and then nakala natin pag nakatrabaho na tayo, ang dali lang ng buhay, di ba? Pero hindi, pinaghirapan ko lahat ng butas sa work. Nag-start ako as minimum ganyan. Ang hirap maging minimum. Tapos may family ka, so I support my family. Hindi na support, pero I give some amounts. Hindi na ako dyan. Pero parang ang hirap pagka-umpisa. Pero the Lord, ang dami niyang small blessings. Yung sinasabi sa'yo, nakausapin niyo si Lord. Sabi ko, Lord, ayoko mag-interview, first job. Kasi mahihayin ako. Sabi ko, Lord, i-absorb mo na ako dito. In-absorb niya ako. Pero in-absorb niya ako sa work. Diba, praise God. Tapos sabi ko, may mga nakikita ko dati, Lord, na nahamaan ko itong mga managers and then whatsoever. Sabi ko, dami natin gusto pag first job. Gusto natin mag-travel, gusto natin gumito din yan. Dami natin gusto. Pero hindi madali kasi pag nakita ko yung sahod ko noong time na yun, 11,000. Gawin ko siya 11,000. Hindi siya madali. So eventually, the Lord really reward. Sabi ko, nare-reward niya yung mga sana faithful. Pero yun, nare-reward na tayo, especially if we really stay with Him. Kahit anong challenges natin. Hindi madali kasi nung first work ako, nagkaroon din ako ng backslide. Kaya ako napunta dito sa JCCM. Pero si Lord, kahit na magkamali ka, dahil kilala ka nga niya, ibabalik ka niya at ibabalik. And, well, ang galing ni Lord kasi every time na tinitignan ko yung mga picture, Lord, I never imagine na makakapunta ako sa iba't ibang bansa. Honestly, hindi. Kasi 11,000 na rin yung tao. Oo. Dati, diba? Hindi ko in-imagine na yung kumain na kami sa restaurant. Hindi ko in-imagine yun kasi dati Jollibee, hirap na hirap kami. Alam niyo ba yun? Ang hirap kaya. Yun yung mga pinagdaanan ko. Pero si Lord, sabi niya, anak, ibibigay ko sa yung lahat, ibigay mo sa akin yung oras mo. So yun, tapos last year, kinasal ako. Nung era pa lang, ito, wala dito. Nung 18th birthday ko, wala akong handa. Tapos yung mga classmate ko, pumunta siya sa bahay, madalas na nakikita whatsoever. Tapos sabi ko, nag-whisper ako kay Lord, sana pag kinasal ako, sana medyo maramdaman ko ikasal. Yung ex ko, sabi niya sa akin, mag-live-in daw kami. What? Wow! Pero si Lord sabi niya, huwag kang mag-settle. So, nakipag-break ako sa boyfriend ko. Nung nagtalitay tayo, retreat. Okay kami ng boyfriend ko bago ako pumunta doon. Pero pagka-uwi ko, sabi ko sa akin na break na tayo. Sabi na, bakit? Sabi ni Lord eh. So, hindi madali lahat ng pinapagawa ni Lord. Pero, if you will obey Him, bibigay niya sa'yo. And I think, honestly, yung blessed ako sa asawa ko. Yun lang. Sabi ko, ano ba? Bakit pala? Sorry, girl. Sabi dyan, give God di ba ganyan? To silence your panic, you know God's plan for your life. You must give God your best years. Open your heart to His purpose. Draw near and seek Him wholeheartedly. So just believe in God. Yun lang. Thank you, guys. So, thank you Ate Rose for sharing some insights. Actually, ang ganda nung yung pinakita niyang pointers dun sa topic natin ngayon. Ang dun is yung give God your best year, open your heart for a purpose, draw near and seek Him wholeheartedly. And actually, yun yung isang mga bagay na kailangan nating matandaan ina-unfold ng Lord yung future na meron tayo. Hindi lang natin siya makita pa sa ngayon. Pero tiwala rin ang Lord sa mga ginagawa niyo, sa mga plano niyo sa buhay niyo. So, with that said, actually ang nilagay ko nga ditong insight is yung
di ba, meron tayo dun sa ano, yung bata pa ako ikaw. Yung mga ganyan, yung naglilinis ako, ikaw. Ito, ganyan. Pero yun yung nakikita, yung bata pa ako ikaw. Pero ang sabi ng Lord, kahit bata ka pa, kakayanin mo kasi kasama mo ako. So, magkakaroon muna tayo ng short groupings. So, total ay 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Saka yung ano natin. So, magsama-samahin natin yung boys at saka yung girls. So, sa yung mga girls po, Okay. Actually, may tatlong tanong lang tayo na pag-aanohan. Takeaways lang naman natin to. So, yung tatlong tanong na yun is, ano ang pinag-aalala mo sa ngayon? Okay? Ano ang yung una, ulitin ko kasi hindi ko maisusulat or ihahabol lang natin. Ano ang pinag-aalala mo sa ngayon? Ano ang paalala ng Lord sa iyo sa bawat pag-aalala mo? Okay? Una, ano ang pag-aalala mo sa ngayon? Ano ang paalala ng Lord sa iyo?